Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin, naka-record ba? Naka-record pala. O diba? Tingnan ko muna. Tao na nakakonect sa'yo. Maaring tayo is a vice versa. Maaring nakakonect sa'yo, magulang mo, kapatid mo, karelasyon mo. Ipasok mo yung sarili mo. Tao na nakakonect kay Taurus. Ano ang nararamdaman mo kay Taurus? Temperance. Okay. Ang nararamdaman niya sa'yo, mabait ka daw. O di wow. Ano ka daw, a person who can lean on. Yan. Ikaw daw yung tao na, alam mo yun yung pinaplano yung lahat. Sa nakita ko dito. Kumbaga, want ng plano. And then, may mga sitwasyon daw na siguro minsan, nararamdaman niya sa'yo, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, sorry Kung kayo is magkahiwalay nitong tao to, nararamdaman niya sa'yo, mabait ka daw. Yan, sinasabi niya ito. Maplano, kumbaga, siguro nag-iisip ka minsan ng plano, sinasabi mo yung gusto mong sabihin, smart person, sabi niya dito. Kaso minsan daw, ang nararamdaman niya, minsan nakaka-stress ka ata, ang sinasabi niya dito. Ganyan. Siguro, andun yung situation na pagkakaroon ng pagpipilit na ganito, ganyan. O, halimbawa, ano na, punta tayo dito, ganyan. O, punta tayo dun. Sige na, makaganon. May mga ganon ka sigurong part sa nakikita ko dito at maaring yun yung kinaka-stress niya dito, no. Nagpaplano ka naman, kasi siguro may mga bad timing happen siguro, ganun. Sinasabi niya dito, kung kayo is magkasama nitong tao na to at hindi naman kayo nagkahiwalay, sa nakita ko dito, ganun din. Mabait ka naman daw, nagkakaroon naman ng balancing when it comes sa inyong relationship, andun naman din yung patient mo, sa nakita ko dito. Minsan nga lang may mga forceful situation, no? Sa nakita ko dito. And then, minsan, siguro may nasasabi ka siguro na hindi maganda sa kanya or hindi yung sitwasyon na nabe-burnout siya sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Maaring ikaw is, ano ba to? Maaring palagi kang text ng text. Ganun din sa magkakahiwalay, Maaring siguro palagi ka rin text ng text sa kanya or you're spying this person, ganyan, or vice versa tayo, no? Kumbaga, bawat kilos, kailangan alam mo, bawat galaw, sino kasama mo, yung mga ganun, sa nakita ko dito, no? Maaring dun siya medyo nai-stress kasi nagkakaroon siya ng stress sa'yo, no? Yun ang may mga ano niya. Kung kayo is single, itong tao na to, maaring mga nakakausap na kayo, maaring a friend, or nakakausap mo na itong tao na to, sa nakikita ko dito, siguro it's a friend, no? Pero hindi ka naka-focus sa kanya. Maaring na iba yung napufokusan mo. No, hindi ka totally, oo, nagkakausap kayo, pero siguro there's a past situation na hindi mo pa nakakalimutan. Di ba? Yung mga single Taurus dyan. Kaya maaring meron man ikaw nakakausap ngayon o nakakasama ngayon, hindi ka nakaka-focus sa kanya. Yun ang nakikita ko. Pero may parating. Sa ibang wala pa, may parating. Maaring mag-uumpisa siya for a friend or makikilala mo siya sa friend ng friend mo or friend mo na siya. Taurus, wala, namatay naman yung iPad. Hindi na nga. Okay. Taurus, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Palagi nyo isipin na vice versa kasi minsan vice versa yung lumalabas. Bakit 9 of Pentacles? Friend? Okay, ang nararamdaman mo sa tao na to, sa magkakahiwalay, ang nakikita ko dito,
nandito yung situation na gusto niya, parang itong tao na 'to, Taurus, parang na-awaken siya or vice versa, ha. Parang kung titingnan ko, sa nagkahiwalay maaaring ni-let go ka niya. Maaaring nagkaroon ng third party or nandito na yung new person na kasama niya ngayon, dito, 'no? Pero ang nakikita ko sa kanya, naiisip ka pa nito, sa nakikita ko dito. Kasi slowly nagmo-move siya, eh. Maaaring naiisip ka pa rin niya hanggang sa ngayon, sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo is ang nakita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng awakening this time sa nakita ko dito. Andito yung situation na gusto niyang magkaroon ng new beginning sa inyo and want to collaborate uli or magkaroon ng pagkakasundo dito kasi hindi pa siya nagdadalawang isip pa siya, oh. Nagkakaroon siya ng two paths sa buhay niya. Sa iba, hindi kayo lahat, maaaring ikaw ito, Taurus, or maaaring siya 'to. Kasi minsan vice versa. Kung kayo is magkasama nitong tao na 'to, nandito yung situation na hindi kayo nagmamadali, gano'n. Hindi kayo nagmamadali, aware kayo sa isa't isa, parang ini-enjoy niyo yung relationship na 'to 'no, sa ngayon kasi andun yung sitwasyon na nagkakaroon pa kayo ng nag-e-evaluate pa kayo 'no, kung talagang ito na yung talagang tao na makakasama ko hanggang sa dulo. Parang nandun kayo sa enjoying to each other pa lang kayo dito sa nakita ko dito. Sa mga bago, ay sa mga may karelasyon dito. Sa iba sa inyo matagal na kayo nito, sa iba dito bago pa lang kayo nito. Yun nakita ko dito. Try to give an effort sa isa't isa in this relationship. Tao na nakakonect kay Taurus. Ano ang intention mo kay Taurus? Ano intention mo kay Taurus? Palagi tayong baaring ito is a vice versa. Kunin mo lang yung sa'yo. Ano intention mo kay Taurus? Bakit Chariot? Ano ibig mo sabihin sa Chariot ang intention mo kay Taurus? Anong ibig sabihin? Okay. Kung kayo is nagkahiwalay na nitong tao na to, or vice versa tayo ang nakita ko sa kanya, kahit na nag-move on na itong tao na to, ang nakita ko sa magulo yung isip niya kasi they still stuck. Kumbaga, handun pa rin yung point na nakikita ko sa kanya na tinatry niya i-analyze o i-progress yung nangyari sa inyong dalawa kasi ang nakita ko, gusto niya na new beginning sa'yo. Handun pa rin yung manifesting at gusto niya na pagkakaroon ng pagsasaayos, no? Kumbaga, itong tao na to, palagi kanyang naiisip pa rin at night. Baka nga napapanaginipan ka pa nito. Yun na nakikita ko. Pero, hindi ko lang alam why, pero parang hindi standing strong na siguro because of the ego o naninindigan siya sa nangyari. Ganun sa nakita ko sa kanya. Pinanindigan niya yung nangyari na yun. Okay, fine. Kung or vice versa, okay, fine. Pinili mo ako sa iba, okay, fine. Pero deep inside, hindi. Siya nai-stuck to. No? Or vice versa. Sa iba naman sa inyo, kasi gusto niya rin mag-apology sa'yo, eh. Ibig sabihin, itong tao na to, nagkaroon talaga ng hindi pagkakasunduan, isa sa inyo naging toxic talaga. Isa sa inyo nagkaroon lang ng hindi magandang pakay, no? Nagkaroon ng, hidden, kumbaga, dito. Yung iba sa inyo, alam nyo, malakas yung psychic ability nyo. Sana yung pagiging psychic nyo, hindi siya in a black situation, hindi siya, dark. Parang may dark thought ako nakikita dito. Sana hindi nyo ginagamit sa mali yung
kung may ability ka, no, sa nakita ko dito. Sa iba naman, kung magkasama kayo nitong tao na 'to, kasi iba sa inyo ano, maaaring bagong relationship 'to 'no, sa iba. Nagkakaroon naman ng balancing, pero minsan hindi kayo nagkakasundo. Sa nakita ko dito, isa sa inyo nagiging toxic talaga. Intensyon niya ano, eh, may pagka-ano kasi siya, eh, may pagka-ano, may hidden dark thoughts siya. Hindi ko alam in what way sa nakita ko dito. Meron siyang masamang pakay sa'yo or andun yung situation na tingnan ko nga. Iba kasi yung nakikita ko sa kanya, eh. Ay, magkakaano kayo nito, hiwalay. Kung may karelasyon ka ngayon, magkakahiwalay kayo. Maaaring na magkaiba kayo ng ano 'no, magkalayo 'no, LDR mga ganyan, pero magkakahiwalay daw kayo. Ay oo, magkakahiwalay kayo. O 'di ba binigyan ko na kayo agad kayo ng ano, ng bad news. Pero mag-trust ka sa intuition mo. Hindi nga ako nagkamali, ano ka ba? Ikaw lang ang ano, isa sa inyo magiging very understanding, magkakaroon ng mga mape-pressure itong relationship na 'to 'no. Hindi rin magiging maganda at the end. Kung kayo single, mag-focus muna kayo sa sarili niyo. Kasi kung papasok kayo in a relationship this time, hindi siya magiging good kasi hindi rin kayo magiging kayo. Yung iba dito maaaring ano kayo 'no, same sex nitong tao na 'to. Kasi hindi kayo puwede ikasal at hindi ko rin nakikita yung kasal or hindi ko rin nakikita yung magiging matagal kayo nitong tao na 'to. Hindi. Intensyon niya is ano, darating yung kasi andito siya sa black and white, oh. Darating yung time, pipili siya ng landas niya or ikaw ang pipili ng landas. Sa mga single, wag muna kayong pumasok kasi hindi magiging maganda yung relationship. Tingnan natin ang action niya sa'yo. Tao na lang connect kay Taurus. Anong action mo kay Taurus? Ang action niya sa'yo ay nalo. Kung kayo is magkahiwalay nito, ano, separation. Action niya sa'yo. Kasi, iba yung journey niya. May tinatahak na siyang journey or ikaw, no? Nagkaroon talaga ng separation, nagkaroon unexpected change dito sa relationship na to, may mga nagkamali, may na-overwhelm, nagkaroon ng mga bad decision, kumbaga, no? May isa sa inyo na they feeling trapped pa rin in this relationship sa nakita ko dito. Nagkaroon ng mga broken promises dito sa relationship, ano? As in, kung action niya sa'yo, kasi andun yung sitwasyon na ano eh, kung mag-uusap, siguro mag-uusap lang, yun lang. Pero kung magkakaroon ng pagbubuo, hindi ko nakikita. Pa sa ngayon. Sa nakita ko to. Pero handun yung attraction, no? Dito. Yung action niya, walang action, pero if want to talk, talk lang, sabi dito. Kung kayo is hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, hindi kayo. Tulad ng mga nasabi ko kanina, hindi kayo nitong tao na to. Kasi darating yung point na isa sa inyo aalis sa relasyon. Kasi ang sabi niya dito, maaring isa dito is nagkaroon ng natrap siya sa past relationship niya. Parang ganun. Sa nakita ko dito. Alis at aalis siya.
Isa sa inyo very attractive, ano? Parang handun kasi yung confident nung isa sa inyo. Maring ito Taurus, no, siya. Kasi siya yung ano natin, or vice versa. Handun yung confident niya na kahit wala ka, makakakuha at makakuha siya ng iba. Yun yung nakita ko sa kanya. Sorry sa nakita ko ha, baka hindi naman kayo to, huwag kayo masyado maapektuhan. Mataas naman yung ano nyo, yung instinct, paganahin nyo yun. Tingnan natin ano po ang blind spot ng connection ito, universe? May taong naghihigpit dito. Tsaka itong relationship na to, hindi siya stable. As in, hindi. Hindi talaga. Kahit naman kung kayo is magkakabalikan, mga nagkahiwalay, hindi pa rin siya stable. Hindi pa rin. Kasi magkakahiwalay pa rin kayo. Maaaring hindi kayo nag-match or hindi kayo magmamatch. No? Blind spot. Ano pong blind spot na connection nito? Maaaring ikaw ito or siya. Ayo, 3 of swords. Ano ba yan? Pangit. Kakahiwalay kayo. Bakit po ito ang blind spot? Okay, ang blind spot ng connection ito. Ang nakikita ko dito, kung kayo is magkahiwalay na nitong tao to, yes, wala na kayo pag-uusap, no? Maring nandun yung isa sa inyo is not still accepting yung mga naganap o nangyari dito sa situation na to. Handun pa rin yung thinking o pagpapahalaga in this relationship kasi ibinigay niya yung effort and hard work niya doon sa bagay na yun o sa relationship na yun. No? Sa nakita ko hanggang sa isa is lumalis o lumayo at nagtumahak ng kanyang landas. No? Pero yung isa, andun pa rin siya sa sitwasyon niya na natatrap siya. Na naisip niya pa rin, hindi pa siya makatawid, still waiting or still hang or naiisip ka pa talaga nitong tao na to. No, na maaring gusto niya pa rin na magkaroon ng pagsasaayos or pagkakaroon ng pag-uusap sa iba sa inyo. Ganon. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is magkasama nito, ang blind spot ng koneksyong ito, isa sa inyo, may mga hindi sinasabi. Kumbaga, hindi sinasabing lahat. Yun nakikita ko. Kinokontrol niya yung mga sasabihin niya, kinokontrol niya yung feelings niya. Yan ang nakikita ko. Maaaring isa rin sa inyo, hindi ko alam kung may problema ba siya sa pera, no? Nagkakaroon ng pera involved. Maaaring ito, Taurus, yung kapartner mo, maaaring may problema siya sa pera, no? Or wala siyang ganung kaipon. Or someone sa family niya, maaaring may sakit, or itong tao na may sakit. Ipasok mo lang sa sarili mo. No? Kasi there's an emotions ako nakita. Pero meron siyang mga hindi sinasabi sa iyo. Sa nakita ko dito. Maaring iniiwasan niya yun. No? Handun yung pag-iwas. Siguro pag may tinatanong ka sa kanya, either iwasan niya or iibahin niya yung sagot. Yun nakita ko. Kung kayo is single, iniwan pala kayo sa area nito, no? Yung iba, no? Kung kayo is single, kailangan mo lang daw muna mag-focus sa sarili mo, no? Try to make it balance and be contented, sabi dito. Mag-focus ka sa yung family, yan, sa mga mahal mo sa buhay, ganun, sa nakita ko dito. Mas good daw yon sa ngayon. Maging ano ka lang muna, pag-isipan mo muna talaga kung ano talaga yung gusto mo when it comes to a relationship para hindi maulit ang nakaraan. Tingnan natin ang outcome. Ano po ang outcome, universe, ng connection ito? Ay, tower. Alam niyo na yung tower.
outcome po. Magkakahiwalay kayo nito Okay, ang outcome ng koneksyong ito, magkasama man kayo o magkahiwalay, yung pa rin naman, kung magkahiwalay kayo nito, wala na. No? As in, nahandoon na yung situation na nagkaroon ng abandonment. Hindi na, wala na cooperation. Hindi naging matatag yung relationship na to as in. No? Kasi may lamat na naman eh. Anytime talaga babaksak siya. Kaya nangyari na yun nangyari. No? Kung kayo is magkasama nitong taon na to, magkakaroon, yes, it's failure relationship. Magkakahiwalay at magkakahiwalay kayo. O diba, binigyan ko agad kayo ng problema. Sorry Sinasabi ko lang yung nasa card. Well, kung nasa sa inyo naman niya, kayo naman desisyon nyo naman. Kung gusto nyo pa rin ng resetting, mag-away man kayo at gusto nyo pa rin ng resetting, edi why not, diba? Kung yun nga lang, kailangan lang na tanggapin mo siya kung sino siya. Diba? Pahalagan mo kung sino siya. So, nakita ko dito. Pero darating at darating pa rin yung point na isa sa inyo is makakahanap muli ng bago. Wala pa rin eh. Hindi ko pa rin nakikita yung katagalan. Maaaring hindi pa siya yung tao na para sa'yo. Sa nakita ko dito, no? Kasi andito pa rin yung tao na to na isa sa inyo is magkakaroon pa ng maglalay, moody type, medyo may pagkasiloso, silosa, unfaithful, liar, o kaya isa sa inyo is kumbaga madaling mainis o magalit, ganyan, nagpa-fire agad, ganyan. Yung isa sa inyo, minsan siguro nagsusungit, ganyan, sa nakita ko dito. O kaya sa single, ibalik mo muna daw yung confident mo at ibalik mo muna yung sarili mo sa dating ikaw. And then, ibibigay niya sa'yo in the right time, in the right situation, yung tao na makapagbibigay ng pagtunay na pagmamahal sa'yo. You need to be patient lang daw, no? Sinasabi ko kasi darating at dadarating siya. Huwag kang magmadali, ibig sabihin. Universe, ano po ang advice mo kay Taurus? Parang sinasabi, huwag kang munang mag-jowa, mag-boyfriend, girlfriend. Kasi mapapasok kayo sa sa hindi magandang relationship. Kaya rin niya sinasabi sa iyo yun. Bakit ito po yung advice ni Universe? Okay, ang advice sa'yo, you need to use your mind and intellect, no? Kumbaga, it's time to start a new path. Sinasabi dito, and then trust more to your intuition, listen to your inner voice, tandaan mo, the choices is always available sa'yo. No, ang sinasabi dito, kailangan mo na rin nakalimutan yung nakaraan, yung mga sakit na nararamdaman mo is kailangan mo na. Kumbaga, andito na yung situation na harapin mo rin yung takot mo. And syempre, yung mga dapat i-withdraw mo, i-let go mo. And you need to escape sa mga disappointment, umiwas ka sa mga sitwasyon na hindi makakagot sa'yo, makapagbibigay sa'yo ng stress, kailangan magtulog ka, magbawi ka ng tulog, magbawi ka ng tulog. May mga sitwasyon na you need to fight, no? Tandaan mo, you are the survivor. Handun yung mga deep wound, handun yung mga battle na sinusuong mo, or handun yung mga sitwasyon na stress o anxiety man yan, depression man yan, mga pag-aalala man yan, mga frustration in life man yan. You need more to focus to yourself, ang sinasabi dito, at huwag kang susuko. And dun ka daw pumunta o makibagay sa mga tao na naiintindihan ka, no? O mga sitwasyon na kaya nilang tanggapin kung sino ka, ang sinasabi dito. And sinasabi rin dito na kailangan mo mag-focus and action to make it real, yung mga goal mo this time, magkaroon ka ng mga bagong layunin, be grounded, magkaroon ka ng mga bagong plano, i-develop mo yung mga skills mo this time, tapos mag-take advantage ka daw sa mga opportunity na meron ka sa ngayon. Kumbaga, di ba palagi ko sinasabi sa'yo, parang langgam. Di ba pagaglanggam kasi
bago dumating yung mga calamity or crisis in life nila, nag-iipon na sila at nag-iimbak na sila ng pagkain, di ba? Ganun din yung gawin mo. You need to save money and think to the future ang sinasabi dito. Yun ang advice sa'yo. Don't focus sa mga stress. Release and let go. Ganun. And lakas ng loob, syempre. Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Taurus. Devil, oh. May devil ka. Kanina ko pa nakikita yan, si devil. Siguro nasa toxic place ka. Or you have a toxic relationship or kasamahan. Energy mo, thank you. Ang energy mo this time is parang nandito ka sa sitwasyon na you will become a center of attention. Sa nakita ko dito, andun yung confident. Andun yung strength, andun yung pride, no? Sa nakita ko dito. And then nakikita ko rin dito na there's a victory and success happen into your life, pero magkakaroon pa rin ng distraction sa'yo. Sa nakita ko dito, ingat ka, no, sa mga action mo this time. Sa nakikita ko dito, medyo hindi na magiging maganda. May taong nakakonect sa'yo na nakakausap mo na hindi good yung intention talaga sa'yo. Mag-ingat ka. Yun nakikita ko. Bagong tao to. Sa iba dito, bagong tao to. Oo, bagong tao eh. Sorry pero bagong tao siya. Maring bagong karelasyon or nakakausap mo na talaga siya. Ganyan. And then, ang sinasabi rin dito, ang energy mo is, nakita ko dito na keep moving to reach your goal. Sinasabi dito, may mga parang, hindi ko alam kung nasa marami kang tao. Kasi maraming tao ka nakikita. Parang pupunta ka, hindi ko alam kung basta maraming tao. Artista ka ba? Government? Networking? Place mo ba maraming tao? Or haharap ka sa maraming tao? Or marami ka makakasamang tao? Parang ganun yung nakikita ko sa'yo, no? Or maaring there's a related of the vehicles. Ganyan. Maaring you want to create. Then baka hindi ko alam, trabaho mo ba is about the vehicles? Parang may something vehicles ako nakikita sa'yo. Or may lalakarin ka, mga ganun sa nakita ko dito. And there's a victory and success, Yun ang nakikita ko sa'yo eh. Kumbaga, you are keep moving sa mga goal mo this time sa nakita ko dito. Mag-put effort ka daw sa mga creation mo this time sa nakita ko dito. Pero, slow lang. No, mag-slow ka lang. Kasi magiging okay naman siya at the end sa nakikita ko dito. Pero mag-focus ka sa pera mo rin. Siguro when it comes to a health, ang nakikita ko dito, magiging okay naman yung health issue nyo if ever na may mga health issue. Kasi magkakaroon na siya ng healing dito, no? Magiging okay naman. There's a new horizon and the new beginning at magkakaroon ng resetting sa sarili mo this time. May mga pupukusan ka na this time o may mga parating sa yung good news and happiness. Congrats. There's a new beginning. Sana walang conflict. No, umiwas ka na lang kapag nagkaroon ng conflict kasi may nakita akong conflict sa'yo. This April. Baka palagi ka naman may conflict. Yun ang nakikita ko sa'yo. Put some effort. Tandaan mo, you are the controller of your life, no? Kung saan ka hihinto at magpipreno at aabante ka o ano man yan, wala kang dapat nasisihin kundi sarili mo, ha? You need to keep going lang para ma-reach mo yung mga goals and be creative this time. Magplano ka, daw sabi dito, you need to plan very carefully, no? Sa nakita ko dito. And prepare. Pinagpe-prepare ka niya, hindi ko alam why. Or maybe may ipiprepare ka, o may mga i-discover ka, o may mga sitwasyon na magkakaroon ka ng option. Kaya nakita ko. Arigato namaste, God bless.